po pala akong comment sa group, sa kababayan, sa buong Madrid. Ang sabi niya dito, kasama ba sa amnesty yung dumating dito noong 2024? So, ayan, 500,000 na katao na mga walang papel ang pwedeng magkapapel. Siyempre, tatanong-tanong pa rin ako sa mga expert kung ano ba talaga ang amnestiya na to at kung paano ang pag-process. Gusto ko rin matutunan kasi narinig ko lang naman to hindi ako expert. Kumbaga, sinishare ko lang yung nabalitaan ko sa inyo para at least updated din kayo ng mga viewers ko, ng mga nakasubscribe sa akin sa balita dito sa Spain. Kapag ka TNT ka, pagka undocumented ka, kailangan mong maghintay ng 2 years bago ka magkaroon ng papel. So, ipaprocess din yan. Ipapaabogado mo, pipirmahan ka ng employer mo, ganyan. Inyo na ikaw, kung wala kang papel, ayan. At nandito ka na sa Spain last year, 2025, nagtitiis ka, naghihintay ka pa ng 2 taon. Nagtitiis ka pa na ganyan. Ay, sana umabot na ako ng 2 years dito sa Spain para magkapapil ako. Hindi mo na kailangan maghintay. Hindi naman tayo kumbaga parang, para sa mga kapwa natin Pilipino, masaya tayo na magkakaroon sila ng chance. Malaking chance na magkaroon ng residence card and work permit na, yun nga, na malaya na silang makapagtrabaho dito, na legal na sila. And then, ayan, comment down below. Comment down below. Gusto kong marinig yung mga comments nyo regarding sa issue, regarding sa malaking balitang ito na kakapatupad lang dito sa Espanya. So, ayan. Hintayin ko yung comment nyo, And, hi guys! So, ayan, nagbabalik tayo. So, halos kakatid ko lang sa mga bata. Almusal na ako doon. And, sobrang lamig ngayon, guys. Nabasa nga ako. Basang-basa yung buhok ko. So, ngayon po is 27 of January 2026. So, ngayong January, pagpasok ng taong 2026, ang daming mga nangyari dito. Hindi na po ako nakakapag-update sa inyo dahil nga sobrang busy na ng inyong ate mo girl. And shoutout po sa lahat ng mga nanonood pa rin sa mga vlogs ko, especially dun sa mga mga interesadong maging teacher. So, ayan. Ngayon kasi ang dami mga nangyayari talaga. So, napakaswerte ng mga immigrant, ng mga undocumented na mga kababayan o mga ibang mga lahi na nandito sa Spain ngayon. So, mamaya natin sasabihin yan. So, i-update lang natin yung mga ganap dito sa Spain. Kaya hindi na ako masyadong nakakapag-upload kasi sobrang busy ko na talaga. Siyempre, may mga tutorials, may mga klase, nagwo-work, and then, yun nga, buhay mami. Sobrang busy, kaya nawalan din ako ng time mag-vlog. Ang mga binablog ko na lang is yung mga importanteng mga kaganapan, like yung Christmas, di ba yung latest ko yung Christmas. Hindi ko pa nga na-upload yung mga ibang mga kaganapan pa, like New Year, and then yung Three Kings. So, ayan, i-update ko lang kayo kasi napakahalaga ng mga balita na sasabihin ko sa inyo sa abot ng makakaya ko. So, ayan, shoutout po sa lahat ng mga nanonood ng aking vlog. And alam nyo ba guys, yun nga sabi ko sa inyo, pagpasok ng 2026, maraming mga nangyari, maraming mga kaganapang nangyari dito sa Spain. Isa na dyan. So, ngayon pala ay 27 ng January at ngayong week na to sobrang maulan. So, papakita ko sa inyo. Ayan, kanina sobrang lakas nung nahatid ko yung mga bata. Linilipad yung payong ko namin. Ayan, ngayon lumiwanag na. So, ayan. Lumiwanag na kanina, ang dilim-dilim. Sobrang lakas ng ulan. So, ayun na nga. Last week. So, 18. So, mga nakaraang linggo. Nung pumutok yung balita na nagkaroon ng aksidente dito sa Spain nga, yung sa tren. Ayun, yung sa Adamos, which is yung Irio, tsaka yung isa pang tren na nagkaroon ng aksidente. Hindi ko lang kung nagkabungguan o kasi nagkaroon yata ng isang problema yung isang tren tapos biglang may kasalubong. So, ayun na nga. Nakikiramay po kami sa lahat ng mga na damay sa aksidente na to at yung mga namatayan. So, marami pong namatay doon. So,
ayun na nga, yun yung isa sa mga nangyaring ano dito sa Spain na talagang nakakalungkot, 'di ba? Kasi syempre kami sumasakay din ng tren, alam mo yun, syempre sobrang nakakatrauma, nakakatakot. Kasi hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 5 aksidente na halos sunod-sunod na nangyari sa sa train, sa rente, yung mga bullet train, which is yun nga bullet train yun, mga mabibilis na sila, high speed train, yung mga na-aksidente. Hindi po siya metro. Yung metro po kasi yung subway, which is yung sinasakyan namin dito sa Madrid, hindi po doon. Kasi yung mga shoutout sa mga magulang ko saka sa mga kamag-anak ko na nangamusta sa akin dito na akala nila yun nga. So yung aksidente po is nangyari sa high-speed train na yung mga mabibilis, yung mga bullet train na pang probinsya sa Adamos po. So ayan, probinsya po yun dito sa Spain. 18 yun nangyari, 18 ng January, ayan, sa balita. Sa may Cordoba, rail accident, ayan, yun, 18, so, ilang linggo na, so parang magto 2 weeks na, and then, ngayong linggo na to, merong pumutok na balita, ayan, may malaking balita na naman, merong amnesty nga daw dito sa Spain, ayan. So, yung gobyerno nga ng Spain, maglulunsad ng isang malaking programa ng regularisasyon or what we call amnestia para doon sa mga dayuhan o yung mga alam niyo na yun guys, yung mga undocumented, yung mga walang papel. So, magkakaroon ng malawakang amnestia. Ayan. So, para kanino ba to? So, kapag nandito ka na nung December 31, basta nandito ka na within 5 to 6 months yata na nandito ka na naninirahan. So, syempre kailangan ng proof na nandito ka within that 5 months. Yung pinakaano niya is basta hindi lalampas ng December 31, 2025. So, 5 months or 6 months na nandito ka na. So, yun yung mga posibleng maaprubahan. So, syempre, nasa proseso pa din yan. So, kailangan nyo pa rin magtanong. Kaya na ba, napakaswerte ng mga undocumented, yung mga walang papel, na mapapapelan. Ang balita is 500,000 na katao na mga walang papel ang pwedeng magkapapel. So, di ba? Ngayon pa lang kinocongratulate especially sa mga Pilipino. Marami tayong mga kapwa Pilipino na mga TNT, na mga undocumented, na mga nandito na nagtatrabaho. So, syempre hindi naman tayo kumbaga parang para sa mga kapwa natin Pilipino, masaya tayo na magkakaroon sila ng chance. Malaking chance na magkaroon ng residence card and work permit na, yun nga, na malaya na silang makapagtrabaho dito, na legal na sila, and then, pag nagkaroon na sila ng residence ID, pwede na rin nilang makuha yung mga pamilya nila sa Pilipinas. Hindi na nila kailangang maghintay pa ng 2 years, alam mo yun, kasi kapag ganun, dito kasi sa Spain, kapag ka TNT ka, pagka undocumented ka, kailangan mong maghintay ng 2 years bago ka magkaroon ng papel. So, ipaprocess din yan. Ipapaabogado mo, pipirmahan ka ng employer mo, ganyan. Ganun dito. Pero ngayon nga, nagpatupad ng amnestia ang Spain, mas padadaliin nila na magkapapel kayo. Or magkapapel yung mga walang papel. Sana nagigets niyo yung sinasabi ko. So, pinipilit ko siyang i-explain ng mas malalim na Tagalog para at least mas maintindihan ng ating mga kababayan na para saan ba tong amnestia na to. So, hindi siya yung tipong papasok ka pa lang ng Spain, mapapabilis na yung pagkakaroon mo ng papel. Hindi siya ganon. So, meron po siyang, kumbaga parang limit yung mga nandito na within December 31. So, last year, kapag nandito ka ng December 31, 2025, na wala ka pang papel, pero ibig sabihin, nagtatrabaho ka na dito ng 5 months o higit pa, na mapatunayan mo yon na meron kang medical records, na may mga remittance kang pinapadala, meron kang empadron. Yung empadron, yung ibig sabihin is yung parang
census, kung yung record na kung saan ka nakatira. Papatunayan mo na dito ka nakatira sa bahay na to. So, ganun. So, ayan. Sobrang putok na putok ang balita na yan dito sa Spain. Kumbaga, inanuhan ko lang din naman para naman at least sa aking YouTube channel, since mga informative video ang mga inaano ko, mga content ko, yun ang gusto ko talagang i-content, yung mas makakatulong sa ating mga kababayan, hindi lang puro mga ganap-ganap sa buhay namin, like yung paglipat namin ng, actually guys, kaya ko lang naman din in-upload yung dito sa bahay namin, na tulong ng gobyerno. Itong bahay po namin ay tulong ng gobyerno, pabahay ng gobyerno. In-upload ko siya, inlag ko to para sa inyo, para alam mo yon, para makatulong din sa inyo na magkaroon kayo ng information regarding sa pabahay ng Espanya. So, gusto kong i-share din sa inyo. Gusto ko yung informative. Hindi ako nagbablog lang ng parang lifestyle, yung mga puro ano-ano lang. Kasi minsan nakakaano din eh. Mas gusto ko yung nakakapagbigay ako ng impormasyon. So, kagaya nung paanong pagtuturo, kung paano ako naging teacher dito. As much as possible, gusto ko pang mag-vlog ulit regarding sa pagtuturo eh. Ang dami kasing nag-chat sa akin. Shoutout po sa inyo. Hindi ko kayo ma-replyan sa page ko. Minsan, ang daming request. Hindi ko talaga makuha. Hindi ko kayo isa-isang maanuhan. Tawag doon, ma-replyan. So, ayun nga. Dagdag ko lang din na dito nga sa Spain, oo, maraming mga schools, maraming mga academies, maraming mga magulang ang kumukuha talaga ng mga teacher, English teachers. So, hindi man talaga siya. So, nasa kasipagan mo lang yan. Ako minsan sumusuko na ako kapag may mga magulang na gustong magpa-tutor sa akin. Kaya lang, ang lalayo, hindi ko na makaya yung oras ko. So, ayun. Kung masipag ka, kung dalaga ka pa, alam mo yun, kikita ka eh. Pero kagaya ko na nanay, syempre may obligasyon ako sa mga anak ko. Ang hirap nung palipat-lipat ka ng lugar, ng school, ganyan. Sobrang hirap lang sa part ko yun kasi nga syempre nanay na ako. Pero kung dalaga ka, kung wala ka naman pinipiling oras, okay, talagang kikita ka sa pagtuturo. Talagang okay naman yung income. Tsaka hindi ka mapapagod na, alam mo yon na maglilinis, mag-aano, yun nga lang mapapuyat ka sa lesson plan, and then yung travel time mo, so kailangan i-maximize mo yung oras mo, yung ganito mo, kung travel time mo, mga ganon. So, ayun lang. Siguro gagawa na lang natin ito ng separate video para sa mga nagtatanong sa inyo. So, itong video na to ay kaganapan lang. Yung mga recent na mga nangyayari dito sa Spain. Yun nga, which is yung isa sa mga, sabi nila, parang nagkaroon lang ng amnestia para daw matakpan yung nangyari sa train, accident, ganyan. So, nakikinig-kinig lang naman ako sa mga balita. And, ayan, alam nyo ba na yung palitan ngayon ng euro to Philippine peso ay 70 na. Ayan, 70 as of, 27 of January, 70 na ang 1 euro sa Philippine peso. So, pag nagpapalit ka ng 1,000, nagpadala ka ng 1,000 sa Pilipinas, 1,000 euros, matatanggap nila 70,000. So, ayan, kung may natatabi kang euro, ipadala mo sa Pilipinas. Ayan, grabe. Alam niyo ba yung 2007? 2006, 2007 pa yata, nung naging 70 ang palitan noon. Pero grabe, ngayon, ayun nga, 70. Ngayon, nandito ako sa Spain, ngayon ko lang naranasan yung ganyan. Kaya kung meron ka talagang tinatago, ayan, ipadala mo na sa Pilipinas kung nagsisave ka man sa Pilipinas. So, ayan, para sa mga katanungan pa, syempre, magtanong kayo sa mga expert, sa abogado. So, binabalita ko lang sa inyo na ikaw, kung wala kang papel, ayan, at nandito ka na sa Spain last year, 2025, nagtitiis ka, naghihintay ka pa ng 2 taon, nagtitiis ka pa na ganyan, sana umabot na ako ng 2 years dito sa Spain para magkapapil ako. Hindi mo na kailangan maghintay. Ayan, eto na yun. Ayan, ito na yung pagkakataon, pumunta ka na sa abogado mo, ipaayos mo na hanggang June yata eh. So, nagsimula na siya ngayon hanggang June 2026 ang pag-process. Kaya, ako sa'yo, pumunta ka na sa abogado mo. Siyempre, may bayad yan, di ba? Magbayad ka na, ibigay mo na yung mga requirements na kailangan para
ayun, nakaproseso na yung ano mo, para instant magkakapapil ka na. Magkakaroon ka na ng working permit. Yun nga lang, syempre, kung may mga, mga positive comments, may mga negative comments din. Ayan, kaya comment down below kung ano man yung mga komento ng ating mga madlang people, ng ating mga kababayan, kung anong masasabi nyo sa amnesty na to. Ang sabi-sabi nila, parang mababaliwala daw yung ibang mga may papel, may hirapan ng magkaroon ng trabaho. Kasi syempre, sa dami ba naman ng mga kakaroon ng chance na magkapapel, like 500,000, yung mga Espanyol, yung mga dati nang nandito, paano na? So parang masiset aside pa. So ayan, comment down below comment down below. Gusto kong marinig yung mga comments nyo regarding sa issue, regarding sa malaking balitang ito na kakapatupad lang dito sa Espanya. So, ayan. Hintayin ko yung comment nyo And, syempre, magtatanong-tanong pa rin ako sa mga expert kung ano ba talaga ang amnesty na to at kung paano ang pag-process. Gusto ko rin matutunan kasi narinig ko lang naman to Hindi ako expert. Kumbaga, sinishare ko lang yung nabalitaan ko sa inyo. Para at least updated din kayo ng mga viewers ko, na mga nakasubscribe sa akin sa balita dito sa Spain. Para at least kung isa ka man sa nanonood na wala pang papel, at least may chance ka na, ito na yun, na kung, ayun nga, kung mapapatunayan mo na nandito ka nung December 31 na nandito ka sa Spain, ng 5 months o higit pa, ayan, pwede ka na mag-apply. Magkakaroon ka ng amnestia dito sa Spain. Magkakaroon ka ng papel, magiging legal ka na, magkakaroon ka ng work permit. So, ayan na nga, ipagpatuloy na nga natin yung, yung issue tungkol dito sa Spain. So, ano nga ba yung mga requirements? Ito lang yung mga alam ko mga requirements para sa regularisasyon or amnestia dito nga sa Spain. So, syempre, kailangan yung paninirahan mo dito sa Espanya bago dun sa takdang petsa. So, kailangan mo mapatunayan o may pakita na nasa Spain ka bago ang December 31, 2025, bago pumasok ang 2026, dapat nandito ka na sa Spain. Kailangan mo patunayan yun. Ngayon, yung minimum na tagal ng pagtira mo dito sa Spain, kailangan mong ma-prove na nakatira ka dito sa Spain, sa bansa nga ng Espanya, na hindi bababa ng 5 months. So, kailangan 5 months o mahigit. Ayan. So, kung 4 months ka lang, kung 3 months ka pa lang dito sa Spain, hindi pwede. So, ayan, syempre, meron ding mga exemption to So, kailangan 5 months, gaya ng sabi ko sa inyo, 5 months, 6 months, o higit pa. So, syempre, wala ka ring criminal record dito, hindi ka nang gulo, wala kang ginawang kasamaan. So, parang yung NBI, ang tawag kasi dito is antecedentes penales, or yung criminal records dito sa Spain. Ayan, o ibang part ng Europe. Actually, sa Pilipinas, ang tawag is NBI dito sa Spain, antecedentes penales or criminal records dito sa Spain. Tapos, hindi ka nagkaroon ng deportation order or expulsion, yung mga hindi ka nagkaroon ng record na ganon. So, dapat kasama din yan sa requirements mo. Tapos, kung ma-accept o matanggap yung aplikasyon mo, makakakuha ka agad ng provisional residence permit. So, yung panandaliang permit ng residensya. Yun, na may karapatan ka magtrabaho, tsaka maka-access sa mga ibang mga services nila, like yung sa healthcare, ganyan. So, ano ba yung mga documents na maaari mong gamitin o maaari mong ipasa para ma-prove mo na talagang karapat-dapat ka sa amnestia na to. So, ayan, para mapatunayan mo yung pagiging residente at tagal mo ng paninirahan, pwede kang magpasa ng mga documents na to. Yung empadronamento, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, yung parang sa census sa Pilipinas, yung certification ng municipal registration. Empadronamento ang tawag doon. Or yung, kasi sa Pilipinas ang tawag doon is census. So, yung mga resibos, yung mga bills, mga ganyan, tubig, internet, o kung ano man yung mga mo dyan, mga bill mo na sa pangalan mo, under your name. Tapos yung mga, kung nagpapa-check up ka, syempre may records ka din yan, di ba? Or mga history ng hospital, isang din yan, malaking din yan.
tawag dito, malaking ano din ng ano yan, katibayan na mapatunayan mo na nanirahan ka nga dito sa Spain. Tapos or yung pag nagpapadala ka sa Pilipinas, 'di ba? Halimbawa sa RIA, sa Western, may ibibigay silang resibo sa inyo. Ayan, pwede rin 'yon. Tapos yung mga kontrato, yung mga contract na nangungupahan ka sa piso o sa room, yung mga pag nagbabayad ka, may mga resibo ka, 'di ba? So pwede rin 'yon. And then yung passport mo na hawak mo na pwede mong patunayan na kung, kasi may tinatatakan yan, 'di ba? So kung kailan ka natatakan, ipakita mo rin 'yon na halimbawa, natatakan ka nung June 2025 nung pagpunta mo dito sa Spain yan. Pwede mo ring ipakita yan or ipasa yan. Kung anumang mga identity card na meron ka. Tapos yung mga certificate kung nag-aaral ka dito or nagtatrabaho ka, kung meron man, pwede mong ipakita. Kung binigyan ka ng employer mo, pwede mo din siyang ipakita. So, yung proseso nito, kung gaano ba katagal. Ayan. So, syempre, magpapasa ka muna ng application mo, isasubmit mo. Kailangan mo siyang isumite lahat ng dokumento sa opisina ng Extranjeria or Immigration Office or hindi ko alam kung pwede siya sa online, pero kailangan mo magpasa sa Extranjeria or Immigration Office. Tapos yun, kapag natanggap na yung application mo, yun nga, bibigyan ka ng pansamantalang residence permit or yung provisional authorization. Tapos yun nga, magdedesisyon na sila kung okay lahat. Kung positibo, magkakaroon ka ng residence permit ng 1 taon at pagkatapos nun, pwede mo nang i-renew o i-convert sa permanent na na residence. Depende sa immigration law ng Espanya. Tapos yun nga, yung deadline nito hanggang June 30, 2026. Ayan. Yun ang pinaka-deadline niya. Kaya ngayon pa lang, magtanong na kayo sa abogado kung paano yung yung pag-process. Ayan. So, yun yung amnestia dito sa Spain. Kaya yan, para sa lahat ng mga mga undocumented, sa mga lahat ng mga walang papel na naghihintay pa ng 2 years para magkaroon kayo ng papel, ayan, pagkakataon nyo na to. Pero dapat nandito na, yun nga, yung sinabi ko nga sa inyo, dapat nandito na kayo doon na hindi lalampas ng December 31. Tapos dapat 5 months mahigit na kayo dito sa Spain. So, syempre may exemption din. Kaya kung pasok kayo doon, ngayon pa lang magtanong na kayo sa abogado. Ayan, para maiproseso na yung, para makumpleto nyo na yung, kumpleto nyo na yung mga dapat nyong ipasa. So, yun lang yung ating update sa ating mga bagong mga lays o yung mga bagong pasabog ng Espanya. So, ayan, titingnan ko pa rin, magse-search pa rin ako, makikinig pa rin ako ng mga balita, alam mo, magpapakamarites na naman tayo sa mga, kung ano pa yung mga bago. Ayan. So, i-update ko pa rin kayo, guys. So, yun lang. Yun lang yung ating binlog for today's video. And, ayun, sana nga sipagin na ulit akong mag-vlog ulit para at least, 'di ba? Ito yung gustong-gusto ko, yung mga informative, yung mga binibigay ko sa inyo para at least, 'di ba? Gaganahan din kayong manood. Hindi lang naman puro yung buhay-buhay namin, alam mo 'yon. Kailangan din syempre ma-update kayo sa mga kung ano yung mga pangyayari dito, kung ano yung mga bago, kung ano yung mga, alam mo yun, yung mga malalaking balita na dapat nalalaman nyo din. So, yun lang. Ayan. So, yun lang for today's video. Sana mas maging malawak pa yung kaalaman ko dito sa Amnesty para at least magkaroon ako ng chance ulit na makaupo at mag-vlog sa inyo na yung talagang mas marami pa akong masishare sa inyo na regarding nga dito sa amnestia. So, yun lang for today's video. Para sa mga hindi pa, ayan, nakasubscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe and hit that notification bell. Ayan. Kaya naman, ayan. See you on my next vlog. Bye! Nabasa po pala akong comment sa group, sa kababayan, sa buong Madrid. Ang sabi niya dito, kasama ba sa amnesty yung dumating dito noong 2024? So, ayan. Na kababasa ko lang din ng mga ibang mga articles, tsaka yung ibang mga bali-balita na yun nga, pasok pa rin po yung 2024 as long as
nandito ka lang, nag-stay ka lang dito sa Spain kasi nga 'di ba ang sabi doon mula nung December 31, 2025, pag nandito ka na sa Spain, ayan, pasok ka sa amnesty ng Spain 2026. So, pero kung hindi ka pa umabot ng 5 months, kailangan minimum ay 5 months ka nang naka-stay dito sa Spain. So 5 months pataas. So, yung 2024, pasok na pasok yan. Basta hindi ka lumabas ng Spain, nandito ka lang. Kaya, sabi niya kasi parang hindi yata siya mapipirmahan ng amo niya, ganito ganyan. So, ayan, magtanong ka na rin sa abogado kasi may chance ka ng magkapapel. Ayan, dahil nga yan sa amnesty ng Spain ngayong 2026.